Oo, hindi tayo magluluto kundi maglilinis tayo, be. Wala tayong magagawa dahil taong bahay tayo. Kaya paulit-ulit man yung ginagawa natin, wala nga tayong choice. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Oh, hindi nyo kinaya, maglilinis lang pero nag-i-skincare pa ang babae. Hanggang ngayon nga, marami pa rin na nagsasabi na skincare reveal naman daw. At palagi ko talagang sinasagot, pawis lang, oo. Pero pag sinisipag, RDL nga ate, number 3. Tapos wala na akong pinapahid na kung ano-ano kagaya ng sunscreen o kaya cream. Diyos ko, sa pagpapahid pa nga lang ng toner, nakabase pa nga sa sipag, ano pa kaya yung mga cream-cream na yan? O siya, ayan, linis-linisan nga muna ang ganap natin for today. Alam mo yung sa sobrang gulo ng bahay, hindi mo na talaga alam kung ano nga yung uunahin mo. Pero dito na nga muna ako nagsimula sa paglilipat nga nitong sofa namin. Medyo nananawa na rin kasi ako sa itsura ng bahay, kaya nga ayan, ililipat na muna natin. Tsaka parang mas okay nga siya dito, para if ever nga na may bisita, makakaupo nga kaagad. Diyos ko, grabe na yung pag-aayos ko dito sa bahay at bisita na lang talaga ang kulang. Kaya naman sa mga friend ko dyan, abagalaw-galaw. O siya, ayan, nung mailipat ko na nga yung sofa, syempre, nagwalis na nga muna ako ng sahig. At dahil medyo nabago nga itsura nitong bahay, kaya nga ito, magpapalit na rin tayo ng kortina. O diba, kapag ka naisipang magpalit ng kortina, nakakapagpalit na. Hindi nakagaya ng dati na halos alikabukin na yung nakakabit na kortina dyan sa bintana. Bali, itong gray na nga muna yung ilalagay ko dahil madalang ko nga rin itong magamit. Nung isang araw nga, natanggal nga yung pakong na pinagsasabitan ko nitong curtain rod at tinatamad pa nga ako magpukpok niyan ate. Kaya nga ito, gagamit na lang ako ng cable wire. O diba, in fairness, ang ganda rin talaga nitong kurtina na to. Hindi lang ako naglagay sa gitna ng place na kurtina kasi parang gusto ko lang ng ganyang atake. Gaya nga ng sabi ko sa video, hindi na muna ako naglagay ng lace na kurtina dahil gusto ko nga lang ng ganyang atake. Nung mga nakaraang araw kasi nag-uulan nga, kaya nga pumapasok yung anggi dito sa loob ng bahay. Bali may reason din talaga kung bakit nga nilipat ko muna yung sofa dahil nga dito sa mga langgam na to. Sa sobrang labo nga ng mata ko, hindi ko talaga to napansin ate. At kung hindi pa nga tinuro ng anak ko sa akin, hindi ko nga yun makikita. Pang-spray nga sana ang maganda dyan, pero dahil wala naman ako nun, vacuumin ko na nga lang muna. Pero syempre, tinanggal ko na nga muna yung kutsyon na nakalagay dito. Tapos binalisan ko na nga rin muna yung sahig dahil ang dami na talaga naipon na dumi dito. And ayan, in fairness, nakuha nga lahat ng vacuum na to, yung mga langgam. Ay, example na naman tayo guys. O diba, hindi ka pa nga tapos sa ginagawa mo, meron ka nga na namang trabaho. Pero syempre, thank you Lord pa nga rin dahil hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho ng ganito. O siya, ayan, pagkatapos ko ma-vacuum yung dingding, isunod ko naman binacuum itong higaan. Matagal-tagal na rin kasi namin hindi nagagamit ito. Kaya nga, ayan, maalikabok na talaga siya ate. Alas 5 pasado na nga rin ito, kaya nga, ayan, nag-asikaso na agad ako ng sinaing. Dahil baka sa kakalinis ko, hindi kami makakain. And as usual, 6 ko pa nga rin yung sinaing ko para nga may pang-umagahan at saka tanghalian pa nga rin kami ng mga bata kinabukasan. Ganyan na nga lagi yung ginagawa ko, kaya nga parang sa isang araw, isang beses na nga lang ako nagsasaing. Basta maglalagay ka lang naman ng suka sa sinaing, hindi nga yun mapapanis. Nakatipid ka pa sa kuryente. O siya, ayan, pagtapos ko masalang yung sinaing, nag-vacuum na nga rin ako dito sa buong bahay. Sa totoo lang, meron talaga akong parcel na parating nito at dahil malingay na ipinalocation, ipahinto-hinto nga ako sa pagbibideo niyan ate. Nagme-message kasi yung rider na nandito na nga daw siya, pero kapag ka bumababa nga ako, hindi ko nga siya nakikita. Yun pala, malingay na ilagay na address, kaya hindi talaga kami magkikita. Literal na where na yun dito nami. Buti na lang, mabait nga yung rider, kaya nga kahit malayo yung naipinalocation, dinala niya pa nga rin dito yung parcel. Pero syempre, nag-add na nga lang din ako ng shipping fee dahil naabala nga si kuya. O siya, ayan, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos ko mag-vacuum, syempre, nag-map naman ako ng sahig. At syempre, ginamit ko nga yung bago nating map na napaka-aesthetic. Sa totoo lang, napagod talaga ako nito sa kakaakyat baba dahil nga sa nawawalang rider o parcel. Kaya nga sabi ko sa ate Atina, siya na nga muna ang maghugas ng mga hugasin. Konti lang naman yan at mukha lang yan marami dahil meron ngang lutuan na nakasama dyan. Habang ang ate Atina naghuhugas, ako nga namamahinga habang nakikipagkwentuhan sa mama. Tapos ayan, nang matapos na nga ang ate Atina na makapaghugas ng mga hugasin, inaalala ko nga na hindi pa pala ako nakakapaglaban ng uniform ng Papa J. Pero medyo maaga-aga pa naman, kaya nga ayan, ibababad ko na muna sa may sabon. Mamaya ko na nga lang yung kukusutin kapag tapos na nga kami kumain ng hapunan. Nang maibabad ko na nga yung uniform ng Papa J, chinek ko nga itong lababaw kung napunasan ngang maigi. At in fairness, okay naman, pero punasan ko pa nga rin ng tissue. Dumating na nga rin yung parcel na inaantay ko, kaya nga ayan, tinabi ko na muna dito sa may gilid. Tapos yung iba nga na nakalagay dito sa ibabaw ng lamesa, ipinagbabalik ko na nga rin sa mga pwesto nila. Nakakaalibadbad kasing tingnan kapag maraming nga nakalagay sa lamesa. O siya, ayan, sa sobrang pagod, kahit maaga pa, naglatag na tayo ate, oo.
At dahil nalinis ko naman na itong kutsyon kanina, ito na nga muna yung gagamitin namin. Tapos dito na nga lang din muna kami pupwesto ng higa. Dahil dito na lang talaga pwede. Grabe naman, hindi na makapagpahinga ang mama. O siya, ayan, meron na namang masayang nanay dahil nakapaglinis na naman, oo. Oops, teka lang. Kapag may nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag ng skip. Wala pang 30 seconds yan, mga mi. Salamat!